no? So, muli po, magandang umaga sa bawat isa. At ngayon po, sa ating series na Devotion and Prayer, tayo po ay nasa ah, number 4 message na tayo. No? At ito po yung ating title, The God Who Hears and Answers. Claim na po ninyo kung ano yung mga ipinanalangin ninyo kanina. No? Kasi tutugunin na ng Panginoon kung ano po yung mga itinaas nating panalangin sa Kanya kanina. Amen po ba? Amen. So nanalangin tayo kanina, tinulog natin kung ano yung panalangin natin. Ngayon po, ay basahin naman natin ang Kanyang salita. Amen po ba? Inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo. Second Chronicles, Second Chronicles po yan. Second Chronicles 7:12 to 22. Basahin po natin ang sabay-sabay ang salita ng Panginoon. Ayan po. Second Chronicles 7:12 to 22. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang Isara ka man na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito. Magpadalaman ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Manatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tuntunin. Patatatagin ko ang iyong paghahari, tulad ng pangako ko sa iyong amang si David. Hindi siya mawawala ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo, palalayas ko kayo na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan nito at lalapastanganin ng mga bansa. Ang mapadaan sa tapat ng templong ito na ngayon dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupang ito at sa templong ito? Ito ang sapagkat tinalukuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na naglabas sa kanila sa Ehipto. Umalik sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. So meron pa po tayong isang scripture, 1 John 5:14 to 15. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam nating tinatanggap sa Kanya. Amen. Salamat po at makakaupo na. So, salamat sa buhay na salita ng ating Panginoon. So, tulad nga ng nasabi ko, tayo po ay nasa series pa rin ng Devotion and Prayer itong taong ito, ano? Kung naaalala nyo po, yung ating mga naunang tatlong natalakay na series. Yung una, ano po yon? The power of prayer and fasting. So dito, itinuro, natutunan natin kung ano ba yung nangyayari, nararamdaman natin kapag tayo ay nananalangin at kasalukuyang nagpa-fasting. Pangalawa, yung be devoted to prayer. So kailangan na yung prayer natin is talagang devoted tayo. Lagi tayong nananalangin. At yung pangatlo, yung ating panalangin na praying for harvest,
sending workers. No? So, dito naman, yung patuloy nating pananalangin na magpapadala ang Panginoon ng kanyang mga manggagawa. Kasi marami yung napili, 'di ba? Marami yung mga tinawag ng Panginoon, but kakaunti lamang yung mga tumugon, 'di ba? So kaya marami yung mga aanihin, pero kakaunti lamang yung mga manggagawa. And then sa ating pong pang-apat, ito yon, yung ating message number 4, the God who hears and answers. Amen. Second Chronicles po yun, ano? Hindi ko pala nalagyan. Sa ating scripture, nauna pala yung 2. Nako. So, sabi nga, habang pong tayo ay nandito na sa ating pang-apat na series, message, nais pong simulan ng Panginoon yung ating totoong pamumuhay, no? Bilang mga mananampalataya, yung may katapatan sa Kanya. Amen po ba? Kailangan po na sa ating pananalangin, alam ng Panginoon yung puso natin. Sumasagip po ba sa inyong kaisipan minsan na kung ang Panginoon, kapag tayo nananalangin bilang isang mananampalataya, yung naku-question ba ninyo ang Panginoon na naririnig niya yung ating panalangin? Sumagi ba sa inyong isip ito? Kasi, di ba, nananalangin tayo, naririnig niya kaya yung panalangin natin? Tunay nga ba na siya ay nakikinig sa ating panalangin? 'Di ba? Minsan nakakapag-question ka lalo na kung yung mga nangyayari sa ating buhay ay tuloy-tuloy na pagsubok, 'di ba? Mga problema, walang pahinga yung problema, 'di ba? Pero 'yan, alam ng Panginoon kaya kung minsan maiisip siguro natin na bilang isang mananampalataya, nakikinig ba, naririnig ba ng Diyos yung ating panalangin? Or kung naririnig niya, tumutugon ba siya? Amen po ba? No? Next po. Yan. So, sabi po, no? Sabi po, yung ilan sa atin na mga nananalangin bilang mga mananampalataya, nananalangin na tayo, but bakit kailangan pa nating maghintay ng kasagutan? 'Di ba? Alam na niya eh. Nananalangin ka na, alam na niya yung panalangin natin eh. Wala tayong may lilingid sa kanya. But, we still need to wait, sabi niya. Yung iba nananalangin kasi may nangyayari sa kanilang buhay. No? Sabi ko nga, yung mga pagsubok, mga problema is tuloy-tuloy. 'Di ba? Kumbaga, parang tanikala na tuloy-tuloy yan, walang patid. Kaya tuloy-tuloy talaga yung nararamdaman natin, nararanasan natin. Or kung minsan nananalangin din tayo na yung panalangin ba na intense, or sabihin natin yung panalangin na nakaluhod ka na, umiiyak ka na, hindi mo pa alam. Magkasama na yung sipon, magkasama na yung luha. 'Di ba? Dahil sa wala ka nang alam eh, kasi talagang Panginoon na yung kausap mo at wala ka nang pakialam sa paligid mo. Naranasan nyo ba ito? Naranasan natin yan, di ba? Kasi po sabi ng Biblia, yung daw pong pakikipaglaban natin, struggle natin ito, no, ay hindi po ini-ignore ng Bible, no? Instead, ito ay nagbibigay ng katiyakan sa atin, no? Hindi base sa ating nararamdaman, but base po sa kung sino ang Panginoon. 'Di ba? Syempre nagpe-pray ka, alam natin kung minsan yung pakiramdam natin, but God knows, no? Kaya po yung ating mensahe ngayon, nire-remind tayo na ito ay matatawag nating foundational truth. Sabi po, hindi daw po tayo nananalangin, no, sa Diyos na malayo. Alam niyo, naisip niyo ba to na yung Diyos kapag tayo nananalangin, nasa malayo siya? Nasa ibang bansa siya? Hindi, no? Tandaan natin, when we pray, we do not pray to a distant God. We pray to a God who hears, who listens, and who responds in covenant faithfulness. Yan ang Panginoon. Yan po yung Panginoon na kung tayo nananalangin, siya ay nakikinig.
naririnig niya yung panalangin natin at tumutugon siya sa ating mga panalangin. Sa ating pong backdrop, sabi nga, God speaks after the glory. Makikita natin ang Panginoon ay tinutugon na yung ating panalangin. No? Tinugon na yung panalangin natin after talaga, no, na makita niya yung puso natin. Sabi nga po sa 2 Chronicles chapter 7, basahin na lang ninyo pag kayo nasa inyong bahay, no? Sabi nga, ito po ay isang yung kabanata kung saan si Solomon, no, natapos yung kanyang pagde-dedicate ng temple. Mababasa natin 'yan. Then yung apoy ay bumagsak mula sa heaven. At yung the glory of the Lord has filled the house, na puno ng kaluwalhatian, no? Yung lugar kung saan kung kaya yung mga sumunod na miracle ay napakahalaga, no? Kung sa inyong pagmumuni-muni habang kayo naghihintay, pwede ninyong basahin yung chapter 7 ng 2 Chronicles para po tumimo talaga sa inyong puso at kaisipan yung ating mensahe ngayong araw na ito. Hanggang, no, makikita natin doon ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon, no, hindi sa isang gabi at hindi po ito sa public display, pero ito ay sinigurado ng Panginoon na personal niyang nakausap si Solomon. At ang bagay na ito po ay nagtuturo sa atin na God is not only interested in dramatic worship of our life, no? Kapag tayo ay nananalangin, hindi po interesado ang Panginoon dito sa kung minsan kasi nananalangin tayo na parang yung dadaan lang na ganon, hangin lang na dumaan yung panalangin mo, hindi mula sa puso, di ba? Totoo yun, may panalangin na ganon, lalo na't marami kang iniisip, di ba? Siya ay concerned po, malalim yung malasakit niya sa atin, sa ating kasalukuyang prayer life. Tandaan po natin, ang Panginoon ay concerned sa ating kasalukuyang prayer life. No? Hindi dun sa, sabi nga, dramatic moment ng ating buhay sa pag-worship sa Kanya. Hindi doon siya interesado. Kung dun sa ating pag-worship, pananalangin, ayan, kumakanta ka, sumasayaw ka, mga dramatic moment na yan, di ba? Pero nandyan na yung iyak mo, nandyan na yung hindi mo alam kung ano na yung mga na lumalabas sa bibig mo or kung ano man, nagiging intense. Pero hindi dun Tandaan natin, yung pananalangin, yung Panginoon nakikinig sa ating panalangin, sa ating kasalukuyang buhay pananalangin. Ano ba ang ginagawa natin sa ating prayer life? At dito po, nagsalita ang Panginoon, malinaw na nagsalita ang Panginoon, yan, tungkol sa prayer, repentance, obedience, and assurance. So ito po yung ating matututunan ngayon. Number 1, God hears the prayers of a humble people. Prayer begins with humility. No? So, dun po sa verse 14. Ayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko rin sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganayin ang kanilang lupain. Amen, di ba? Malinaw na sinasabi po ng Panginoon dyan. Anong mga, kung taglay daw natin, no? Taglay natin yung pagpapakumbaba, humility. Kung tayo ay manalangin sa Kanya, hanapin siya, di ba? At talikuran yung mga hindi magandang gawain na ginagawa natin. Papakinggan niya ang ating panalangin mula sa langit. Gayon din, patatawarin niya tayo, ang linaw, no? Patatawarin niya tayo at muling pasasaganayin ang ating lupain o tayo mismo, pasasaganayin yung buhay na meron tayo.
Amen po ba? So God begins with posture, not method. Yan. The first requirement he mentions is humility. Pagpapakumbaba, no? Kailangan lagi tayo pong mayroon nito kapag tayo ay nagsimula ng umusal ng panalangin sa Panginoon. At prayer that God hears is not a proud prayer. Ano 'yon? No? At it is a prayer that flows from dependence. Hindi daw po proud prayer yung pinapakinggan niya. Kung hindi, ito yung panalangin na dumadaloy yung pagkaka-dependent natin sa Kanya. Ano bang ibig sabihin nito? Yung kapag po tayo nanalangin, kailangan sabihin natin, Panginoon, kailangan kita. Hindi ko po kayang mag-isa ang dumarating o nararanasan ko ngayon sa buhay ko. We need Him, di ba? Bakit? Kaya mo bang resolbahin kung anong meron ka? Hindi, di po ba? Siya lang ang makakasama natin na resolbahan kung anong meron tayo. Pwede rin nating sabihin, Lord, I surrender my will to yours. Di ba? Pwede natin, isuko natin ang lahat. Ano ang meron tayo? No, pagdating po sa pakikinggan na panalangin ng Panginoon, kailangan talaga marinig niya sa atin yung pagiging dependent natin, na talagang kailangan natin siya sa ating buhay. Hindi lang po tayo basta-basta mananalangin. Di ba? Kasi alam na ng Panginoon kung ano yung nangyayari sa atin eh. Kaya gusto lang niyang marinig na kung talaga bang kailangan natin siya sa ating buhay. Amen po ba? Next po. Prayer that God responds to is not casual prayer. It is repentant prayer. Prayer that desires realignment with God. Yan. Yung panalangin na tinutugon ng Panginoon, hindi yung basta ka lang nanalangin na masasabi natin casual prayer. But ito ay prayer, repentant prayer, na kailangan nating tayo ay willing, no? Na mag-realign kasama ang Panginoon. Yung kailangan natin na yung nais ng Panginoon na tayo ay magbago. Yan yung yung pinakikinggan, tumutugon sa panalangin na ang Panginoon, yung repentant prayer. Yung talagang nananalangin tayo na, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Kayo na po, baguhin niyo ako kung ano ang dapat niyong baguhin sa akin. Alisin mo sa akin, Lord, yung mga attitude ko, yung mga karakter ko na hindi kaaya-aya sa nakikita ng tao. Maging sa'yo. Yung mga salita na lumalabas sa bibig ko, Panginoon, alisin mo ito. Diba? Kung naranasan nyo, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, madali lang yung magmura sa atin. Sino hindi nagmura? Nung mga panahong yon, no? Madali, nabigkasin yung mura nung mga panahong yon na hindi pa natin kilala ang Panginoon. Pero ngayon, kahit yung murang yon, isang salita lang ng mura, hindi natin kayang marinig. Di ba? Wala na yon sa atin. Kaya tandaan po natin, no? Nung tagapin natin ang Panginoon bilang ating Diyos na tagapagligtas, binago na ang ating buhay. Binago na tayo ng Panginoon. God does not promise to hear every prayer uttered. Hindi po yan. He promises to hear the prayer of a people who are willing to be reshaped. Yan. Yun ang mga pangako ng Panginoon, di ba? Pangako niya na hindi niya pinapakinggan yung mga panalangin na parang baliwala lang. But He hears the prayer of a people who are willing to be reshaped. Yung talagang kailangan natin na kung kailangan niyang baluktutin tayo, babaluktutin ng Panginoon. At tatanggapin natin yon kasi tayo po ay nagkakasala. Kung talagang gustong-gusto natin na magbago, yan, isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon kapag tayo ay nananalangin. But God does not stop with the general promise. He goes farther and reassures His people of His personal attention. Yan po, no? Hindi doon natatapos yung pangako ng Panginoon. Di ba? Yung kabuong pangako niya, ang dami niyang pangako sa Bible, di po ba? He goes farther and reassures, tinitiyak po niya tayo, na kanyang mga tao sa kanyang personal na attention. Amen po ba?
Hindi, tandaan natin kailanman po hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sa anumang ginagawa, nangyayari sa ating buhay, kasama pa rin natin siya. Amen po ba? And then number 2, God is attentive to the prayers offered in His presence. God is near, not distracted. Sa 2 Chronicles 7:15, anong sabi niya? Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. So, sabi po, this is a tender language. No? Babantayan tayo ng Panginoon at pakikinggan niya yung mga panalangin na iniaalay natin sa Kanya. O yung mga panalangin na idinudulog natin sa Kanya, ibinubulong natin sa Kanya. Diba? God does not say He is occasionally aware. Yan. He says His eyes are open and His ears are attentive. Yan po. No? Yung kanyang, bukas ang kanyang mga mata, bukas ang kanyang mga tainga, no? Para tayo ay kanyang marinig, para tayo ay kanyang makita, kapag tayo po ay nananalangin. Sabi po, this tells us something crucial. No? Ito po ay masasabing crucial, sabi nga, prayers never ignored. Tandaan po natin, no? Yung pananalangin kailanman ay hindi dapat natin baliwalain. Yung pananalangin is never overlooked. Di po dapat, minsan yung pananalangin natin is wala lang, di lang natin pansin, di ba? Parang sinabi lang na manalangin ka, ano lang yung iniusal mong panalangin, di ba? Ano pa? Kailanman yung panalangin po ay hindi nawala sa langit. Lagi pong nalalaman batid ng Panginoon kung ano yung ating ginagawa sa ating pananalangin. Next. Yan. Sometimes we confuse delayed answers with lack of attention. Pero sinasabi po sa scripture, tinitiyak ng Panginoon sa kanyang salita that even in delay, God is listening. Amen. No? So, maging sa mga pagkaantala ng ating mga ng katugunan ng Panginoon sa atin, nakikinig pa rin siya. Baka sabi niya, i-delay ko ang panalangin na ito ng anak ko kasi merong karapat-dapat para sa kanya. Hindi itong panalangin ito. Hindi itong hinihiling niya. Diba? Alam natin, diba, kung paano kumilos ang Panginoon. So, sinisigurado po ng Panginoon, tinitiyak ng Panginoon na siya ay nakikinig kahit delay yung kanyang pagtugon. Katulad po natin na mga magulang, di ba? Lahat naman nata naging magulang na rito, pero lang doon sa mga dalaga. O may mga naging pamangkin naman, di ba? So, tulad po ng kapag may hiniling sila sa atin, humihiling sila, okay, nakikinig ka. Pero hindi mo agad-agad ibibigay. Di ba? Yung hiling nila. Siyempre, mag-iisip ka muna. Mag-iisip ka muna kung karapat-dapat ba na ibigay yung hinihiling ng anak natin. No? Ng mga anak natin. Pero kung karapat-dapat, sige, ibigay. Pero kung hindi, ano muna yan? I-delay muna. Pero in the end, parang ang Panginoon, di ba, ibibigay pa rin natin. Prayer works not because our words are perfect, but because our God is present and attentive. Yan. Di ba? Gumagana. Naririnig ng Panginoon yung ating panalangin dahil sa hindi sa kanyang salita na our words are perfect kapag tayo ay nananalangin. Umuusal ng panalangin sa kanya. Hindi po perfecto. Pero, dahil sa ating Panginoon ay present and attentive at alam niya yung nangyayari sa atin. Kaya po kuminsan, sabi nga, if God truly hears and attends to prayer, ano ba yung susunod nating magiging katanungan o iisipin? No? Can I pray with confidence or must I always pray with uncertainty? Malinaw po na tinugon ng New Testament yung kapag tayo nananalangin ng may confidence, no? O kawalang yung uncertainty.
Alam po ng Panginoon yan kung ano yung ating ginagawa. Kung ano yung mga lumalabas na panalangin sa ating mga bibig. Amen po? Next po, number 3. Believers can pray with confidence before God. Confidence rooted in God's will. Ito yun. 1 John 5:14-15. Ano yung sinasabi? At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Amen. No? Dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Amen. No? So, alam natin na kapag tayo lumapit sa Panginoon, naniniwala tayo, ibibigay niya. 'Di ba? Ibibigay niya kung ano yung hinihiling natin. But yon, ayon naman ito sa kanyang kalooban. Kung kailangan mo, ibibigay niya. Sabi nga kagabi sa prayer meeting, 'di ba? Kung urgent 'yan, ibibigay niya. Pero kung hindi urgent, tulad nga ng sinabi ni Sis Wilma kagabi, at the same time, naghahanap din siya ng trabaho, nag-a-apply. Pero dahil meron pa siyang work, may work siya, hindi pa tumutugon yung Panginoon sa kanya. Kasi po, hindi urgent yung panalangin niya. Di ba? Kasi may trabaho siya. Bakit siya bibigyan? Meron pa siyang trabaho. Samantalang ang daming nangangailangan na urgent na nangangailangan ng trabaho. Di po ba? So, at kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. So, dito po si John, no? John does not ground confidence in our emotions. He grounds confidence in God Himself. Yan. Yung biblical confidence is not demanding. It is trusting. No? Yung kailangan po na talagang meron tayong pagtitiwala talaga. Wag tayong mag-alinlangan. Wag nating pag-alinlanganan yung katangian ng Panginoon na kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan natin, di ba? So, biblical confidence is not demanding, it is trusting. Next po. But John gives an important qualifier. Yon, katulad ng sinasabi, according to His will. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ba yon? Makakamtan natin yung panalangin natin. Magkakaroon ng pagtugon yung panalangin natin. Ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Next, prayer is not bending. It's not about bending God's will to match ours, di ba? Hindi naman po kailangan na ayun nga, yung ibaluktot ng Panginoon, yung ibaluktot natin yung kalooban ng Panginoon. Oh Lord, parang pipilitin ba natin yung Panginoon sa ating kagustuhan na mabigyan ng katugunan yung ating mga panalangin, 'di ba? Kailangan po, prayer is about aligning our hearts with God's purposes. So kailangan, no? Kailangan na dapat na naka-align yung puso natin sa purpose ng Panginoon dun sa ating panalangin. Of course, kailangan natin na nananalangin ka, kailangan mo yon. But God knows ano ba yung purpose mo sa hinihingi mong yon. Baka humihingi ka ng let's say sabihin natin, humihingi ka ng sasakyan. But yung sasakyan na yon is gagamitin mo pala para ipagyabang. 'Di ba? Hindi ganon. May purpose ka. Nakikita ng Panginoon. So, hindi niya ibibigay sa'yo kung yung sasakyan na yon. 'Di ba? Kasi, hindi para sa kalwalhatian niya eh. Hindi para sa kalwalhatian niya, gagamitin mo yung sasakyan. Kasi may mali kang motive. 'Di ba? So, kailangan naka-align yung puso natin sa purpose ng Panginoon dun sa mga pananalangin natin. Amen? Next po. Sabi, as we grow in knowing God through His Word, yan, our prayers become more aligned. Habang lumalago po tayo na nakikilala yung salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, no, yung ating pananalangin ay higit na naka-align. Our expectation are more mature, magiging mature, 'di ba? Hindi ka na immature
So, dun sa inaasahan mong pagtugon ng Panginoon sa atin. And our confidence is becoming deeper. Amen. Confidence in prayer is born out of relationship, not formula. Yan, no? Yan. Yet the scripture also gives us a loving warning. Ano ba yung loving warning na yan? Ng scripture na binibigay ng Panginoon. Prayer is powerful, but prayer does not replace obedience. Amen. Makapangyarihan yung panalangin, ngunit hindi kayang palitan ng pananalangin ng pagsunod. Amen. Di ba? And number 4, God's answers are connected to covenant faithfulness. Prayer and obedience walk together. Ano yung sinasabi sa 2 Chronicles 7:19-20? Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo, no? At sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan nito at lalapastanganin ng mga bansa. So, malinaw po na sinasabi ng Panginoon na kapag siya ay ating tinalikuran, sinuway, hindi sumunod sa kanyang mga batas, sa kanyang mga utos na ibinigay sa atin, no? Given na kung sumamba ka sa ibang mga Diyos, sabi nga, no? Pero hindi lang naman yung Diyos, ibang Diyos ang tinutukoy nito. Sipin natin dito yung tinatawag na idolatry. Marami tayo. Marami tayong mas nangingibabaw yung kagustuhan natin sa mga bagay na makamundo, material, di ba? Material, ano man 'yan, di ba? Yung mga nakikita natin, yung mga gusto natin, yan po 'yan, no? Na tinutukoy ng Panginoon na higit nating pinapahalaga ng mga 'yon kaysa sa ating Panginoon. Amen po. Next. Yan po. So this warning does not cancel God's grace. It protects the seriousness of covenant relationship. God is not interested in prayer that substitutes for obedience. He desires prayer that flows from obedience. Tandaan natin. Hindi po nangangahulugan, no, na ang mga perpektong tao lamang ang sinasagot ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay tumutugon sa mga pusong nagsisisi at sumusuko. Tandaan po natin. Next, bro. Yan. Ito. This does not mean God answers only perfect people. It means God responds to repentant and surrendered hearts. Yan. Sinusuko ba natin yung mga puso natin sa Panginoon kapag tayo nananalangin? Diba? Nililift ba natin, Lord? Minsan, dumarating sa buhay natin na parang hindi na talaga natin kaya diba? So, sino pa ba yung tatawagin natin? Ibang Diyos? Diba? Siyempre, yung Diyos lang na nakilala natin. Yung Diyos lang na tinanggap natin. Siya yung ating lalapitan. No? Sa Kanya natin isusuko yung ating sarili, yung ating puso, yung ating kabuuan. Diba? Kapag tayo ay may nararanasan. God listens to broken people, not stubborn hearts. Tandaan natin. Kaya kung matigas po ang mga puso natin, hindi po nakikinig ang Panginoon. No? Nakikinig lamang siya dun sa broken people, yung wasak, sabi nga. 'Di ba? Yung mga destroyed, yung mga alam na talagang masakit yung nararanasan, dinaramdam natin. Yun ang pinapakinggan ng Panginoon. Hindi yung mga matitigas ang puso. God responds to surrendered lives, not divided loyalties. Malinaw, no? Hindi siya tumutugon doon sa mga buhay na isinusuko yung buhay or nahahati yung kanilang katapatan. Di ba? Tumutugon ang Diyos sa mga buhay na sumuko, o di ba? Hindi sa mga katapatan na nahahati. Siyempre, kung
kung alam naman ng Panginoon kung tapat ba tayo sa Kanya o hindi. Di ba? Kung minsan, alam niya, bakit kung kailan may gawain, doon ka nawawala. Di ba? Of course, lagi ko pong sinasabi na kung trabaho yan, exempted po tayo. Di ba? Pero kung saan ka lang pumunta, ano lang ang ginawa mo, hindi naman matter of life and death, alam ng Lord yan. No? Na nawala ka, tinawag ka, kailangan ka, but hindi ka tumugon, di ba? Mas, kumbaga sabihin natin, mas pinakinggan mo yung sarili mo. Di ba? Hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po, prayer, next bro, prayer and obedience are not opposites. They walk hand in hand. Magkasama po yan. Di ba? Sabi nga, magkahawak kamay. No? Magkahawak kamay habang sila'y lumalakad. Yan, magkasama lagi yung prayer and obedience. Tatandaan po natin yan. At sa ating pong conclusion, resting in the character of God. Yan. Anong ibig sabihin nito? Mapapahinga tayo, no? Dun sa karakter ng Panginoon. Prayer is not a transaction. Prayer is relationship. Amen. Tatandaan natin kung ano yung sinasabi. Ano yung natututunan natin at ano yung magiging baon ba natin sa mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito. Tandaan natin, no, hindi po tayo businessman na nakikipagtransaksyon sa Panginoon. Di ba? Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari ang ating dinadalanginan. Nagbubukas tayo ng buhay sa Kanya. Naglalaan tayo ng oras sa Kanya. No? At hindi po may tuturing na negosyo lang yung nag-uusapan pagdating sa Panginoon. Ito ay relasyon. Kapag tayo nanalangin, meron po tayong tinatawag na relasyon. Next, bro. We pray not because we are strong, but because God is faithful. Amen. Nananalangin tayo hindi dahil sa tayo'y malakas. Okay, malakas ka. How come? Pag kinuha ng Panginoon yung lakas na yan, anong magagawa mo? May laban ka? Kahit lahat ng pera mo maubos yan, nandun ka sa banig ng karamdaman, may magagawa ba ang perang yan? Wala, di po ba? Kasi yung Panginoon, even though ganyan yung nangyayari sa atin, He loves us. Di ba? Faithful siya sa atin even though we are not faithful to Him. Di po ba? We pray not to force God's hand, but to rest in His character. Amen. So kailangan, hindi po natin kailangan na turuan ng Panginoon. Pwersahin ng Panginoon, Lord, ibigay mo sa akin to kasi kailangan ko. Diba? Lord, alam mo naman na ilang araw na lang, sabihin natin na magtutuition na yung anak ko, kailangan ko na. But alam mo ba na kapag humihingi tayo at humihiling sa Panginoon, sabi nga yung humility na natutunan natin, yung kailangan na yung puso natin is talagang aligned sa Panginoon. Di po ba? Pakikinggan niya kung ano yung ating kailangan. Next. Sabi, if you are weary in prayer today, remember, kapag po na tayo ay napapagod na, no? Kapag tayo napapagod na sa ating mga panalangin kanina, di ba? Nanalangin po tayo, no? Na pinakinggan ni Lord yon at tutugunin na niya. God hears humble prayer. Alalahanin po natin, ang Panginoon ay nakikinig sa humble prayer. Yung panalangin na mapagkumbaba. Yung panalangin na, Lord, I need you. Hindi ko kayang resolbahin, hindi ko kaya ang mga nangyayaring ito sa akin. Masyado nang mabigat pag-aanin mo. God is attentive to His people. Naririnig niya tayo. God invites you to pray with confidence. Next, bro. God calls you to walk faithfully with Him. Maging faithful tayo sa Kanya. No? Tinawag po tayo na to walk faithfully with Him. Kasama siya. Sumunod sa Kanya. Diba? Ano yung mga ipinapagawa niya? Ano yung mga iniuutos niya? Ano yung command niya? Sabi nga, God's silence is not absence. At lagi nating tandaan, yung hindi niya pagtugon, yung pananahimik niya, hindi sa
wala siya. Nandyan lamang siya. No? God's delay is not rejection. No? Laman natin, hindi kahit na delay, yung mga panalangin natin, yung mga pagtugon niya sa atin, hindi naman niya nire-reject yun. Binibigyan lang niya tayo ng another time o chance. Siguro mali yung motive natin sa pananalangin, kaya dinidelay. Pero hindi niya nire-reject. God's attention has never left you. Kailanman po, hindi tayo iniwan ng Panginoon, no, sa ating mga pananalangin. Ano man yung ginawa natin, ano man yung mga nasambit natin, di ba? Nandyan lang siya, hindi niya tayo iniwan. At sa ating final call, meron po ba? Yan. Sa ating final call, if you have prayed for years without seeing answers, know this. Di ba? Kapag matagal na, panahon na, ilang birthday na, no? Yung mga hinihiling natin sa Panginoon na walang tugon. Ito daw po, the God who calls you to pray is the God who hears and the God who answers according to His wisdom, love, and perfect will. Amen? Wala na ba? Meron pa. Let us continue as a praying people. Yan, maging devoted, humble, confident, and faithful. Because the safest place for God's people has always been before a listening God. Amen po ba? Yan. To God be the glory. So,